Nagsisimula ang pelikula noong 1991 kung saan may grupo ng mga kabataan na nagtipon para sa isang party malapit sa lugar na tinatawag na Bapen Corn Syrup Factory. Isang babae ang nakitang pinapaikot ang isang Bapen music box at habang tumutugtog ang himig, biglang may lumabas na figurang payaso mula rito. Tumingin ang babae sa kanyang nobyo at inanyayahan siyang mag-enjoy. Pumasok siya sa maisan na nasa tabi at sumunod naman agad ang kanyang sabik na kasintahan. Ngunit hindi nagtagal ay nawala ito sa kanyang paningin at nakapansin siya ng isang napakalaking bakas ng paa sa lupa na labis niyang ikinabahala. Ilang sandali pa, natagpuan din niya ang kanyang nobye ngunit bigla itong nagsimulang dumura ng dugo at nagmakaawa sa kanya na tumakbo bago ito tuluyang bumagsak at mamatay. Nabahala at natarante siya at pilit na tumakas mula roon. Sa kasamaang palad, pagkatapos nito, tumalon ang eksena sa kasalukuyang panahon kung saan makikita ang isang dalagitang si Queen at kanyang ama na si Glenn na nagmamaneho ng kotse. Dumating sila sa bago nilang tahanan sa maliit na bayan ng Kettle Springs, kung saan plano nilang magsimulang muli at buuin ang kanilang mga buhay. Malalaman din natin na ang kanilang bahay ay malapit lang sa Bapen Corn Syrup Factory. Kinabukasan, naghanda si Queen para sa kanyang unang araw sa paaralan, ngunit nagulat siya nang may isang mailap na binatilyo na nakatayo sa kanilang pintuan. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Rust, ang kanilang kapitbahay, at inimbitahan siyang maglakad papuntang eskwela kasama niya. Sumang-ayon si Queen nang walang pag-aalinlangan, ngunit nagulat siya nang mapansin kung gaano katahimik at kakaiba ang bayan. Pagdating sa klase, sinabi ng guro na si Mr. Vern na siya'y late na at pinaupo. Habang nasa klase, pinagtripan ng mga estudyante si Mr. Vern sa pamamagitan ng pag-photoshop ng mukha nito sa katawan ng isang bodybuilder. Galit na galit si Mr. Vern at binigyan ng lahat ng test paper, at si Queen naman ay detention dahil sa pagiging late. Ipinagtanggol siya ng isang estudyanteng si Cole, at dahil dito binigyan din siya ng detention ng guro. Pagkatapos ng klase, sumama si Queen sa grupo ni Cole na kinabibilangan nina Janet, Ronnie, Tucker, at Matt. Naguluhan siya kung ano ang nagawa niyang mali, kaya ipinaliwanag nila na si Mr. Vern ay isang matandang masungit na laging galit sa mga estudyante nito, kaya mas galit din ang mga estudyante sa kanya. Sa kanilang usapan, nalaman ni Queen na ang ama ni Cole ang alkalde ng bayan, at ang kanilang pamilya ang may-ari ng Bapen Companies. Dahil dito, ipinagdiriwang sa bayan ng isang pista na tinatawag na Founders Day, kung saan lahat ay nagtitipon sa paligid ng higanteng float na may temang payaso na si Frendo, ang mascot ng Bapen Company. Ibinunyag ng grupo na ginawa nilang serial killer character si Frendo, at madalas silang nagbibihis bilang siya para gumawa ng mga parody video. Ina-upload nila ito sa YouTube, kung saan lumaki na ng husto ang kanilang channel na may halos 65,000 subscribers. Pagkatapos nito, pumunta si Queen sa isang diner kasama ang kanyang ama. Doon, mabait ang matandang waitress kay Glenn ngunit suplada naman kay Queen. Nakilala rin nila ang lokal na sheriff na si Don, na nagbunyag na kamakailan lamang ay nasunog ang lumang syrup factory sa bayan. Dumating din sa sandaling iyon sa labas ang grupo ni Cole, kaya tinawag siya ng sheriff at pinayuhan siyang lumayo sa kanila. Sa gabi, makikita ang grupo ng mga kabataan na masayang nagpa-party. Ginamit ni Queen ang pagkakataong ito para tanungin sila tungkol sa pabrikang nasunog. Ibinunyag ni Cole na palihim silang pumasok doon at nag-shoot ng isa sa kanilang mga video. Ngunit iginiit nilang hindi sila ang nagpasimula ng apoy, na kalaunan ay nadiskubreng sanhi ng pagkasira sa kuryente. Gayunpaman, dahil sa napakalaki ng sunog ay walang gaanong naniniwalang inosente sila. Hindi kalayuan, umiihi si Matt nang bigla siyang atakihin ng isang tao, at narinig ng mga kaibigan niya ang kanyang sigaw. Bumalik si Matt na nakalabas ang kanyang mga bituka at may lumabas ding nakasuot ng Frendo costume, kaya napasigaw si Queen at tinangkang tumakbo pero nagtawanan ng lahat dahil biro lang pala iyon. Ang payaso ay si Tucker pala, at si Janet ay nire-record ang pangyayari. Pagkatapos, nagkasama sina Queen at Cole at tinanong siya nito tungkol sa kanyang pamilya. Ibinunyag ni Queen na namatay ang kanyang ina dahil sa drug overdose, at simula noon, hindi na nakabalik sa ER ang kanyang amang surgeon. Ipinaliwanag ni Queen na nagkaroon ng bakanteng pwesto para sa isang family doctor sa Kettle Springs kaya sila lumipat doon. Nang marinig ito, nakaramdam ng awa si Cole at ibinahagi na ang nakababatang kapatid na babae niya ay namatay din sa pagkalunod. Kinagabihan, nasa bahay si Queen at pinapanood ang parody video na ginawa ng grupo kanina.
Ngunit nanlumo siya nang mapansin sa likod ng pekeng payaso na may totoong payaso na tahimik na nagmamasid sa kanila. Natakot siya at agad itong ini-screenshot at ipinadala sa group chat. Sakto namang tiningnan iyon ni Tucker nang makatanggap siya ng doorbell camera alert sa kanyang telepono at nakita ang isang taong naka-friendo mask na nakatayo sa labas, ngunit inisip niyang si Cole lang iyon. Kinuha ni Tucker ang isang Nerf gun at naglibot sa bahay pero wala siyang nakita maliban sa maruruming yapak. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, may nakita siyang Bapen music box sa kanyang aparador. Inisip pa rin niyang biro lang ito. Pero biglang lumipat ang eksena sa Founders Day Festival kung saan nagtipon ang lahat ng tagabayan. Nagbigay ng pambungad na talumpati si Arthur, ang alkalde at ama ni Cole, pagkatapos ay nagsimula ang parada na may tugtugan at hiyawan. Habang nangyayari ito, nakipagkita si Quinn kina Ronnie at Janet, at tinanong kung nalaman na nila kung sino ang ikalawang payaso. Inakala ng mga babae na baka si Rusty yun na dating kaibigan ni Cole. Dumating bigla si Cole at masayang ibinalita ni Janet na may plano silang kakaibang i-film. Maya-maya, may isang lalaki na nakasuot lang ng friendo mask ang dumating sakay ng unicycle at gumagawa ng fire tricks. Ngunit nauwi ito sa gulo nang madulas ang isa sa mga nagliliyab na props at tumama sa malaking friendo float. Agad itong nagliyab na nagdulot ng matinding takot sa karamihan. Nang makita ang kaguluhan, nagpanik sina Cole, Janet, Quinn, at Ronnie at tinangkang umalis, pero pinigilan sila ni Sheriff Dunn na inakusahan silang may kagagawa ng lahat at inaresto sila. Mariing sinabi ng mga kabataan na wala silang kasalanan, ngunit ikinulong pa rin sila ng sheriff. Sa loob ng selda, may isang matandang lalaki na nagbabala sa kanila na huwag silang makialam kay Friendo kung hindi mamamatay sila. Kinabukasan, pinalaya na ang mga kabataan at pinauwi. Lumipat ang eksena kay Matt na nag-eehersisyo sa bahay. Bigla niyang napansin ang isang Bapen music box malapit sa kanya, pero inisip niyang kalokohan lang ito ng mga kaibigan niya at itinapon ito sa basurahan. Habang nagbubuhat siya ng barbell, biglang lumitaw si Friendo at hindi siya pinayagang ibaba ang barbell. Ikinabit ng baliw na payaso ang isang matalim na lagaring bakal sa barbell at ipinilit iyon sa kanyang lalamunan na nagdulot ng malagim na kamatayan. Kinagabihan, nakatanggap si Quinn ng text mula kay Cole na nagyayang pumunta sa isang party. Tahimik siyang bumaba at napansin na mahimbing na natutulog ang kanyang ama, kaya sinamantala niyang makalabas ng palihim. Sumakay siya sa kotse ni Cole na nagbigay sa kanya ng Bapen music box. Sinimulan niya itong paandarin nang bigla nilang makasalubong si Ross na katatapos lang manghuli ng usa. Nagkaroon ng panandali ang alanganing usapan si Cole at Ross bago sila umalis. Pagkatapos, dumating sina Cole at Quinn sa isang kamalig kung saan kasalukuyang nagaganap ang malaking party. Nasalubong nila sina Janet at Ronnie na nagtataka kung nasaan sina Tucker at Matt. Pinaghihinalaan nilang may malaking kalokohan na binabalak ang dalawa at binalaan ang lahat na manatiling alerto. Matapos ang maikling masiglang sayawan, pumunta sina Cole at Quinn sa malapit na kubo upang magtalik. Pero si Cole ay tila walang gana, kaya't nadismaya si Quinn at umalis. Sa labas, nilapitan siya ni Janet at Ronnie at sinabing pagpasensyahan na niya si Cole dahil lagi daw talaga nitong tinatanggihan ang mga babae. Ilang sandali pa, biglang may batang babae na sumigaw mula sa kalapit na maysan at tumakbo palabas na may nakabaong palaso ng malalim sa kanyang likod. Akala ng mga babae ay isa lang itong panibagong biro, kaya't dahan-dahan nilang nilapitan para tingnan. Bigla na lang may nagtapon ng nakamaskarang ulo kay Janet, at nang alisin nila ang maskara, laking gulat nila nang makitang ito pala si Matt. Natatakot si Quinn, ngunit iginiit pa rin ni Janet na kalokohan lang ang lahat ng ito. Gayunman, nang suriin ni Quinn ang pulso ng babaeng nakahandusay, napagtanto niyang patay na talaga ito, na nagdulot ng matinding takot sa grupo. Biglang sumulpot si Friendo mula sa maysan at ginawa ito. Walang tigil silang hinabol ni Friendo na paulit-ulit nagpapakawala ng mga palaso na halos muntik na silang tamaan. Sa kabutihang palad, dumating si Rust sa tamang oras at binaril ng kanyang shotgun ang payasong killer. Nais sanang tumawag ng 911 ang grupo ngunit walang signal sa lugar. Sinubukan ng mga binata't dalaga na alisin ang maskara upang makita kung sino ang nasa ilalim ng payaso, ngunit nanlumo sila nang lumitaw pa ang ilan pang Friendo mula sa maysan, lahat ay armado ng iba't ibang uri ng sandata.
Agad silang nilapitan upang atakihin, kaya't mabilis na binaril ni Rust ang isa at winasak ang kamay nito. Kasabay nito, may isa pang friendo na biglang sumugod kay Queen ngunit biglang lumitaw si Cole at pinabagsak ito gamit ang isang mabigat na bakal. Dali-daling nagtatakbuhan ang grupo habang hinahabol sila ng napakaraming baliw na friendo sa loob ng kamalig. Samantala, natuklasan ng ama ni Queen na umalis siya nang walang paalam, dahilan upang labis siyang magalit. Sa kabilang banda, nagkulong ang grupo ni Cole sa isang maliit na kubo, habang ang mga friendo sa labas ay walang tigil sa pagbayo ng pinto at nagtatawa ng parang mga baliw. Halos mabasag na ang pader na kahoy, kaya't ginamit ni Rust ang dalawa sa kanyang natitirang 3 bala upang patayin ang isa sa kanila. Galit na sinermonan siya ni Cole dahil sa pag-aaksaya ng bala, ngunit biglang inakusahan siya ni Rust na iniwan siya nito noon. Laking gulat ng mga babae nang malaman nilang magkasintahan pala ang dalawang binata. Napansin ng grupo ang isang imbornal na maaari nilang daanan, at iminungkahi ni Rust na gamitin ang mga galon ng gasolina bilang panlinlang sa mga friendo. Samantala, hinahanap pa rin ni Glenn ang kanyang anak sa buong bayan, at nang mapadaan siya sa klinika, napansin niyang may bakas ng pagnanakaw. Agad siyang pumasok, ngunit biglang lumabas ang isang friendo at tinutukan siya ng kutsilyo sa leeg. Inutusan siyang gamutin ang kanyang kasamang sugatan. Naguguluhan si Glenn at nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit tinakot siya ng friendo na papatayin ang kanyang anak kapag hindi siya sumunod. Balik sa kubo, halos mabasag na ng mga friendo ang pinto kaya't nagpaiwan si Rust upang sindihan ang apoy habang ang iba ay nakatakas sa imbornal. Nakapasok din ang mga clown, ngunit biglang sumabog ang gasolina at tinamaan sila ng napakalakas na pagsabog habang ligtas na nakalabas ang mga kabataan. Nang hindi pa rin lumitaw si Rust, gustong bumalik ni Cole para hanapin siya ngunit iminungkahi ng mga babae na pumunta na lamang sila sa bahay ng mag-asawang Tillerson, kung saan maaari silang gumamit ng telepono. Tumawid sila sa Maysan at nakarating sa pangunahing kalsada kung saan nakakita sila ng paparating na kotse, at si Sheriff Dunn pala iyon. Galit na galit ang sheriff nang makita ang mga dugo ang kabataan na may dalang baril, at agad niyang inaresto si Cole na siyang may hawak ng baril. Sinubukan ng grupo ipaliwanag na inatake sila ng mga payaso, ngunit hindi sila pinaniwalaan ng sheriff. Pagkatapos, umalis ang sheriff kasama si Cole habang binaliwala ang mga pakiusap ng mga babae, at iniwan sila sa mapanganib na lugar. Wala nang ibang pagpipilian, muling tinahak ng mga babae ang Maysan upang makarating sa bahay ng Tillerson. Ngunit sa kanilang hilakbot, bigla silang nakatagpo ng isa pang friendo na may dalang chainsaw at nagsimulang humabol sa kanila. Takbo ng takbo ang mga babae ngunit sa isang punto, nahuli si Ronnie at tinuhog ng payaso ang chainsaw diretso sa kanyang katawan. Nanginig sa takot sina Queen at Janet, ngunit ginamit nila ang pagkakataong iyon upang makatakas. Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa bahay ng mga Tillerson, kung saan nakita nila ang bangkay ng isang payaso na nakasalampak sa sala. Nakadiskubre rin sila ng telepono, ngunit hindi sila makatawag dahil hindi nila alam kung paano gamitin ang rotary phone. Mabilis na lumo ang kanilang kalooban nang makita nila ang isang bulletin board na puno ng kanilang mga litrato, kasama ang mga lumang pahayagan tungkol sa malulupit na pagpatay sa mga kabataan sa lugar sa loob ng maraming taon. Nakita rin nila ang isang vape and music box na nakalagay sa mesa, at napagtanto nilang isa pala itong patibong. Nagmadali silang bumaba sa hagdan dala ng matinding takot, at sa sandaling iyon, hinabol si Queen ngunit matapang niyang hinugot ang pitchfork na nakatarak sa katawan ni Janet at sinaksak ito sa friendo. Lubos na nabagabag si Queen sa kanyang ginawa, at kinuha niya ang susi ng kotse bago tumakas mula sa bahay. Samantala, tinanggal ni Glenn ang mga cardiac detector sa katawan ng sugatang lalaki at nagkunwaring nagpapanik. Agad niyang inutusan ng isa pang friendo na gamitin ang defibrillator para tulungan ang kaibigan nito. Binitiwan ng payaso ang kanyang kutsilyo, kaya't mabilis itong dinampot ni Glenn at brutal na sinaksak sa leeg ng friendo. Matapos mamatay ang lalaki, kinuha ni Glenn ang kanyang walkie-talkie at narinig niya ang utos na dalhin ang mga babae sa pabrika ng vape pen. Samantala, sumakay si Queen sa isang kotse at sinubukan umalis, ngunit hindi siya makapagmaneho dahil manual stick shift ito. Lalong lumala ang sitwasyon nang biglang lumitaw ang grupo ng mga friendo at dinukot siya. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si Queen at natagpuan ang sarili sa abandonadong pabrika ng corn syrup na napapaligiran ng maraming friendo. Tinanong niya kung sino sila, at isa-isa nilang inalis ang kanilang mga maskara.
Sa kanyang gulat, sila pala ay mga taga-bayan, kabilang sina Sheriff Don, ang may-ari ng diner, ang waitress, at ang kanyang guro na si Mr. Vern. Higit pang nakakagulat nang lumitaw ang kanilang pinuno, na walang iba kundi ang alkalde na si Arthur. Ipinaliwanag ni Arthur kay Queen na ito ay isang tradisyon sa bayan na nagmula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Nagbibihis ang mga taga-bayan bilang friendo, at tina-target ang mga kabataang inaakalang sumisira sa kanilang reputasyon, tulad ng mga kabataang nagtitipon sa kamalig para mag-inuman at mag-party. Pagkatapos sabihin ito, hinila ni Arthur ang kortina, na nagpakita kay Cole na nakabitin sa leeg mula sa kisame. Nangilabot si Queen kung paano nagawa ni Arthur ito sa sariling anak, ngunit malamig na ipinahayag ng alkalde na itinakwil na niya si Cole bilang kanyang anak. Sinisi niya si Cole sa pagkamatay ng kapatid nitong babae. Kasunod nito, itinutok ni Sheriff Dunn ang kanyang baril kay Queen upang barilin siya, ngunit biglang nahinto nang biglang lumitaw si Glenn at binangga sila gamit ang sasakyan. Nagkulong si Queen sa isang silid sa sobrang kaba, kung saan natagpuan niya ang ilang friendo costume. Hindi nagtagal, sinira ng sheriff ang pinto at pumasok at nahirapan siyang hanapin si Queen sa pagitan ng maraming manikin. Nagpaputok siya, habang mabilis namang dinampot ni Queen ang cattle prod at isinaksak ito sa kanyang lalamunan, tinapos ang kanyang buhay. Samantala, si Cole ay nakabitin pa rin ngunit nakasandal sa kotse ni Glenn. Tinanong niya ang kanyang ama kung siya ba ang nagsunog ng pabrika para makakuha ng insurance money dahil palugi na ang kanilang negosyo. Mapangahas na inamin ito ni Arthur at agad na tumakas gamit ang kotse ni Glenn, iniwan si Cole na nakabitin. Nakita ito ni Glenn at sinubukan siyang tulungan kahit sugatan, ngunit hindi na niya kaya pang tumagal. Sa kabutihang palad, dumating si Rust at ginamit ang kanyang shotgun upang putulin ang lubid at palayain si Cole. Sa pamamagitan nito ay nagkaayos ang dalawang binata at naghalikan. Dumating din si Queen sa sandaling iyon, at apat silang mabilis na sumakay sa kotse ni Glenn. Dahil manual ang sasakyan, tinuruan ni Glenn ang kanyang anak na babae kung paano magmaneho. Hindi nagtagal, hinarang sila ng huling friendo, si Mr. Vern, na nakatayo sa kanilang daraanan habang may dalang chainsaw. Lumipas ang isang taon, naghahanda nang umalis si Queen papuntang kolehiyo, habang abala si Glenn sa kanyang kandidatura bilang alkalde ng Kettle Springs. Dumating sina Rust at Cole upang ihatid siya, at binigyan siya ng baton bilang proteksyon sa bagong lugar. Habang nagmamaneho si Queen, bigla niyang nakita ang isang Bapen music box na nagbabadya na baka hindi pa tapos ang bangungot. Ngunit basta niya itong itinapon palabas ng bintana, at dito nagtatapos ang pelikula.